Magandang gabi mga ka-food trip. Nagbabalik na naman ako, si Dara. Hawak ni Dara ang phone at nagba-vlog habang bumubulong. Ngayong gabi, nandito tayo sa tinatawag nilang lihim ng Maynila. Ito ay isang mommy house na sobrang sikat. Nagbubukas sila ng 3:00 ng madaling araw. Pero pagpatak ng 6:00, simot na ang kaldero. Ang tawag dito ay mami ni Lola Ising. Itinutok ni Dara ang kamera sa isang makipot na eskinita. Sa dilim ng daan na amoy imburnal. May mga 50 katao na ang nakapila ng tahimik. Walang imikan. Lahat sila ay nakatitig sa usok na lumalabas sa loob ng karinderya at panay ang lunok. Ang mga mata nila ay parang mga tipatay gutom na sabik sa pagkain. Ang amoy mga tol. Grabe, nakakatakam. Huminga ng malalim si Dara. Amoy ng star anise, sangke, luya, at nilagang buto ng baka. Pero, sa ilalim ng mabangong aroma, parang may ibang amoy. Amoy kalawang. O amoy lansa ng dugo. Isang matamis na amoy na nakakahilo. Pilit na binaliwala ito ni Dara. Baka dahil lang sa dami ng rekado. Ang pwesto ay nasa silong ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang mga mesa ay yari sa lumang kahoy na nangingitim na. Sa ibabaw ng mesa, makapal ang sebo, grise. May malalaking langaw na umaaligid sa ilalim ng mapulang ilaw. Pero hindi ito alintana ng mga kumakain. Hinihigop nila ang sabaw at noodles, slurp. Slurp ng pagkalakas-lakas. Ang iba, dinidilaan pa ang sariling daliri. Hoy! Iho! Anong sayo? Isang paos na boses ang narinig. Lumingon si Dara. Sa harap ng malaking kaldero, nakatayo si Lola Ising. Isang matandang nasa 70 anyos. Buhaghag ang puting buhok. Ang mga mata niya ay puti lahat. Bulag siya. Pero ang mga kamay niya ay mabilis kumilos. Hawak niya ang malaking sandok at hinahalo ang sabaw. Blob. Blob. Lumulutang ang mga sahog. Malalaking tipak ng itim na karne. Isa pong special mami at isang order ng okoy, fritters, Lola. Order ni Dara. Ngumiti si Lola Ising. Ang ngipin niya ay namumula dahil sa pagmamamama, nganga. Parang duguan ang bibig. Espesyal ang sabaw ngayon. Ang karne ngayong araw, sariwang-sariwa. Dinampot niya ang mangkok. Mahahaba at maitim ang kuko ni Lola. Sa ilalim ng kuko, may nakasiksik na kulay pula. Sili ba iyon? O laman? Ang hinlalaki niya ay nakalubog sa mangkok habang nagsasandok ng sabaw. Oh heto. Kain na, iho. Siguradong babalik-balikan mo iyan. Kinuha ni Dara ang mangkok. Umuusok pa. May spring onion sa ibabaw, pero ang kulay ng sabaw ay hindi gaya ng ordinaryong beef mami na kulay kape. Ito ay kulay maroon. Kulay ng namuong dugo. Lumunok si Dara. Sa kabilang mesa, isang lalaki ang kumakagat sa pritong itlog. Nang tumulo ang dilaw nito, pinunasan niya ng kamay at ipinahid sa damit. May kakaiba talaga sa lugar na ito. Tara! Tikman natin, guys. Ito ang legendary mami ni Lola Ising. Medyo dark ang kulay. Malapot ang sabaw. Sumandok si Dara ng sabaw. Malapot at malangis. Isinubo niya. Slurp. Nanlaki ang mata niya. Wow! Sumabog ang lasa sa dila niya. Maalat-alat, manamis-namis, pero ang nangingibabaw ay ang tamis. Hindi tamis ng asukal o betsin. Tamis ng purong katas ng karne. Pero, parang walang amoy baka o baboy. Bigla siyang nakaramdam ng init sa katawan pagkalunok nito. Ang lasa. Kakaiba, pare. Sabi ni Dara sa kamera. Matamis siya. Fatty. Pero walang lansa ng baka. Sinungkit niya ang tikarne na nakahalo. Sa ordinaryong mami, dapat malambot ang brisket o laman loob. Pero ang karne ni Lola Ising
Mahahaba ang hibla, muscle fibers. Mapula-pula pa ang gitna. Isinubo ito ni Dara at Ninuya. Makunat. Makunat. Tunog ng pagnguyan niya. Ay sasag. Tumango si Dara. Hindi malambot. Makunat. Dapat nadudurog ang baka pag nilaga ng matagal. Pero ito. Ang kunat ng hibla parang karne ng kalabaw o kabayo. Sumisingit sa ngipin. Habang ninunguya. Lumalabas ang katas. Na medyo mapait na parang kalawang. Siguro. Matandang baka na to, pampalubag loob ni Dara. Kaya medyo matigas ang laman. Sumandok ulit siya ng puno ang bibig. Kumagat siya sa okoy fritters. Ay, crunch. Biglang. May nakagat siyang matigas. Buto. Tumigil sa pagnguya si Dara. Kung buto ng baka, dapat malaki. Kung manok, matulis. Pero ang bagay na ito ay pabilog grounded. Parang maliliit na bato o cartilage. Pinilit niyang lunukin ang laman. Gok! Bumaba ang karne sa lalamunan, pero iniluwan niya ang matigas na bagay sa palad niya. Tumingin siya sa paligid. Walang pumapansin. Lahat ay nakasubsob sa mangkok at kumakain na parang mga aso. Chomp. Chomp, ang tunog. Tinunguhan ni Dara ang palad niya at inilawan gamit ang kamera. Hindi iyon buto. Iyon ay isang puting kuko ti fingernail na medyo nakaarko. Sa may puno ng kuko, may nakadikit pang maitim na laman. Tumigil ang paghinga ni Dara. Ang bagay sa palad niya ay hindi mapagkakaila. Ito ay kuko ng tao. Kukong nilaga sa sabaw ng ilang oras hanggang sa lumambot at pumutla. Ang gilid ng kuko ay hindi pantay. Hindi ginupit ng nail cutter. Kundi parang tinginat-ngati at pinutol. Ang pinakamasaklap, sa puno ng kuko may maitim na laman. Hindi uling. Kundi tuyong dugo at nabubulok na laman. Ork! Umakyat ang suka sa lalamunan ni Dara. Ang sikmura niya ay nagwawala. Ang karneng kakalunok lang niya. Ang mga karneng yon. Laman ba yon ang daliri ng may-ari ng kukong to? May bangkay ba ng tao sa tiyan niya ngayon? Tinakpan ni Dara ang bibig niya ng mahigpit. Bawal sumuka. Pag sumuka siya, titingin ang mga tao. Tumingin siya sa paligid ng may takot. Ang mga tao sa karinderya ay parang mas naging hayok sa pagkain. Yung matanda sa kabilang mesa. Iniinom ang sabaw at dumampot ng kibuto isa mangkok. Ay, Ninuya niya ang buto. Kitang-kita ni Dara. Hindi yon buto ng baka. Buto iyon na may joint. Maliit na joint. Buto iyon ng tihin liliit little finger ng tao. Kinilabutan si Dara. Tumayo ang balahibo niya. Ang mga taong to. Anong nangyayari sa kanila? Hindi ba nila alam o alam nila pero adik na sila sa lasa? Ang mga mukha nila ay mantika-mantika at ang mata ay malabo. Parang mga adik. Iho! Ba't hindi mo inuubos? Biglang. Nagsalita si Lola Ising. Napapitlag si Dara at lumingon. Si Lola Ising ay nakatitig sa kanya mula sa likod ng kaldero. Bulag siya. Ang puting mata niya ay nakatingin sa kisam. Pero, ang mukha niya ay nakaharap mismo kay Dara. Gumagalaw ang ilong niya. Parang asong umaamoy. Pag lumamig ang sabaw, malansa yan. Ubusin mo habang mainit. Ngumiti si Lola Ising. Bawat ngiti niya, gumagalaw ang kulubot na balat, at ang mapulang katas ng anga sa ngipin ay parang dugong tumutulo. Nanginginig na sumagot si Dara. Busog. Busog na po ako, Lola. Ang dami niyo pong nilagay. Tumayo siya. Nanlalambot ang tuhod. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang pumunta sa presinto. Pero, ebidensya. Isang kuko. Sasabihin ng pulis baliw siya.
Kaliskis lang ng isda yan o litid, sasabihin nila. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Video. Video kung paano nila niluluto ang tikarne. Nag-iwan si Dara ng bayad sa mesa. Nabasa ng sebo ang pera. Nasa mesa na po ang bayad, Lola. Mabilis siyang lumabas ng karinderya. Pagdating sa poste ng ilaw, huminga siya ng malalim. Hangin. Hindi amoy kanal. Pero mas okay na to kaysa amoy ng nabubulok na karne sa loob. Hindi pa umuwi si Dara. Pumasok siya sa eskinita sa gilid ng mommy house. Madilim at basa ang daan. Ang tunog ng mga daga na squeak. Squeak ay nasa paligid. Sa lupa, may itim na tubig na may sebo. Tubig na galing sa hugasan ng karinderya. Inihanda ni Dara ang kamera ng phone. Nakita niya ang backdoor ng karinderya. Bahagyang nakabukas. May usok na lumalabas. At may tunog. Blag. 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 Tunog ng malaking tadtaran, cleaver, na tumatama sa karne. Kung naghihiwa lang ng laman, hindi ganun kalakas. Ito ay tunog ng pagtadtad ng buto. Nagtago si Dara sa likod ng malaking basurahan. Ang amoy sa basurahan ay kapareho ng amoy sa loob ng karinderya. Sa loob ng basurahan, walang tinik ng isda o buto ng baka. Kundi, mga lumang damit na may buhok. Biglang, mula sa bungad ng eskinita, may pumasok na isang kikuliglig motorized pedicab na panghakot. Sa loob ng kuliglig, may mga sakay na sakon rice sacks. Basang-basa ang mga sako. Mula sa puweta ng sako, may tumutulong pulang likido sa kalsada. Plok! Plok! Tumigil ang kuliglig sa tapat ng pinto sa likod. Nag-zoom si Dara gamit ang kamera. Kitang-kita na niya. Ang tumutulo sa sako ay hindi tubig. Dugo. Sariwang dugo. Dumating na ang supply, bulong ni Dara sa sarili. Nanginginig ang kamay niya, pero ngayong gabi, kailangan niyang malaman ang totoo. Ang karne ng tao sa tiyan niya ay parang nagtutulak sa kanya. Kunan mo. Kunan mo. Lumuhod si Dara sa likod ng basurahan. Ang paa niya ay nakababad sa tubig kanal, Makati, pero hindi siya gumalaw. Ang baho ng basura ay nakakahilo. Pero amoy pabango lang iyon kumpara sa parating. Iing! Iing! Tunog ng makina ng kuliglig at kinakalawang na preno. Ang driver ay isang malaking lalaki, maitim at may peklat sa mukha. Sa loob ng kuliglig, may 3 malalaking sako. Matataba ang sako. Hindi hugis bigas o gulay. Ang mga sako ay malambot. Walang hugis ang laman. Basa at tumutulo. Patak. Patak. Mabigat ang tulo ng dugo sa lupa. Sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakita ni Dara. Kulay maroon. Dugo. Pero hindi sariwang dugo. Dugong malansana at namumuo. Hoy! Nandito na ang cargo. Pasigaw na bulong ng driver. Paos ang boses. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas ang 2 goons. Wala silang pang itaas, naka-apron lang ng goma na marumi. Ang mga kamay at braso nila ay puno ng dugo. Ba't ang tagal nyo ngayon? Tanong ng isa. May checkpoint ang mga pulis sa may Delpan Bridge, kinailangan naming umikot. Dumura ang driver. Puy! Pero Class E ang dala namin. Galing sa ospital sa Bulacan, 3 fresh na release. Karne pa. Tumigil ang paghinga ni Dara. Ospital. Fresh release. Bangkay ang pinag-uusapan nila. Kumabog ang dibdib niya, takot na marinig siya. Binuhat ng 2 tauhan ang unang sako. Hop! Bigat pair. Pinasa nila sa balikat. Lumailay ang laman ng sako. Hindi nakatali ng maayos ang bibig. Mula sa butas. May lumawit na mahabang itim na bagay. Buhok. Isang kumpulang buhok ng tao na puno ng putik at dugo. Plap. Plap.
Habang naglalakad, ang tubig mula sa sako ay tumutulo sa likod nila. Umabot ang amoy sa pinagtataguan ni Dara. Amoy na nakakasuka. Amoy formalin na hinaluan ng nabubulok na karne. Hindi amoy baka. Ito ang amoy ng kamatayan. Biglang, may 4 asong gala ang lumabas sa eskinita. Karaniwan tumatahol ang aso. Pero ang mga ito hindi. Kumakawag ang buntot at lumapit sa kuliglig. Umiilaw ang mata nila sa dilim. Dinilaan ng isang aso ang dugong tumulo sa lupa. Slurp! Slurp! Ang isang aso naman, pilit na hinihila ang pangalawang sako. Layuan niyo yan. Mga peste! Sinipa ng driver ang aso. Aw! Aw! Tumalsik ang aso, pero may nakagat itong bagay mula sa punit na sako. Itinutok ni Dara ang kamera sa aso. Nagtago ito sa sulok at ninuya ang nakuha. Crunch! Crunch! Iyon ay isang maputing bagay. Hindi. Iyon ay kalahating tenga ng tao. Isang maputlang tenga na kinakain ng aso na parang chicharon. Ipasok niyo na iyan bilis. Gusto ni Lola ng sariwang karne. Kailangang itadad agad ang ulo para mailagay sa sabaw. Hinila ng mga tauhan ang mga sako papasok. Pasara na ang pinto. Nagdesisyon agad si Dara. Kung hindi siya papasok ngayon, wala nang pagkakataon. Kailangan niyang makunan kung ano ang nasa sako. Ilang segundo bago sumara ang pinto. Tumakbo si Dara mula sa basurahan. Iniwasan niya ang mga aso. At sumingit sa siwang ng pinto nang walang ingay. Ang lugar na pinasukan niya ay hindi kusina. Isa itong tikatayan slaughterhouse. Malawak pero mababa ang kisam. Puno ng sapot at agyo ang itaas. Ang buong kwarto ay puno ng singaw steam na kulay abo. Galing sa malalaking kawa. Pero ang singaw na ito ay hindi nakakagutom. Nakakasuffocate. Malangis. Singa na nagpapanggap na pagkain. Itinaas ni Dara ang kamera sa pagitan ng tumpok ng kahoy na panggatong at nag-zoom. Sa gitna ng kwarto, may malaking kitadtaran chopping block. Isang troso na nangingitim na sa kapal ng dugo ng ilang taon. Sa gitna, may malalim na uka. Sa harap ng tadtaran, nakatayo si Lola Ising. Wala siyang pang-itaas, tanging rubber apron lang na nakatakip sa dibdib. Ang laylay na balat ng braso at liig niya ay makintab sa pawis. Ang puting mata niya ay nakatingin sa kisam, pero ang kamay niya ay hawak ang isang napakatalas na cleaver, pambiyak ng buto. Blag! Ibinagsak ni Lola Ising ang cleaver sa tadtaran. Karak! Hindi tunog ng paghiwa ng laman. Tunog ng pagbasag ng buto. Inilipat ni Dara ang kamera sa kamay ng matanda. Ano ang tinatadtad niya? Ang bagay sa tadtaran ay isang malaking piraso ng kulay pink na karne. Pero nang tingnan niyang maigi, sa dulo ng karne, may 5 daliri ng paa. Ito ay binti ng tao. Binti mula tuhod pababa. Binalatan skinned na ito kaya puro pulang muscle at puting litid na lang ang nakikita. Pero sa talampakan, nandoon pa ang balat. Sap! Tinaga ni Lola ang sakong at inihiwalay sa binti. Tumalsik ang itim na dugo. Dinampot niya ang putol na paa at inihagis, shooty sa basket sa gilid. Sa basket na iyon, maraming iba pang paa at kamay ng tao. Pagkatapos, hinawakan niya ang buto ng binti, tibia. Hinaplos niya. Ay sasag. Bata pa ang isang to. Matigas ang buto. Maganda ang ilalabas na tamis. Bulong niya at ngumiti. Sap! 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 Sunod-sunod na taga. Pinagputol-putol niya ang buto ng binti. Mula sa basag na buto. Lumabas ang bone marrow, utak ng buto. Inilipat ni Dara ang kamera sa gilid. Ang 2 tauhan kanina. Nakaupo sila sa sahig at nagtatrabaho. Sa harap nila, ang bangkay ng babae nakakalabas lang sa sako.
Mahaba ang buhok na puno ng putik. Hindi makita ang mukha. Pero hawak nila ang braso nito. Hawak nila ang maliliit na skinning knife. Hey! Ginietan nila mula balikat hanggang pulso. Tapos, binalatan. Parang nagbabalat ng saging. Riip. Natuklap ang balat. Lumitaw ang pulang laman. Sa pulso ng babae, may silver bracelet. Hinubad ito ng goon at ibinulsa. Sayang ang chicks na tuper. Ganda pa naman. Sabi ng isa sabay tapik sa hita ng bangkay. Anong sayang? Bukas nasa tiyan na yan ng tao, makakapagbigay pa ng busog. Ha. Nanginginig ang kamay ni Dara. Umuugoy ang video. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makita ang ganitong kahayupan. Ang mga taong ito, tingin nila sa tao ay trekado. Walang pinagkaiba sa baboy o manok. Hoy! Mga tamad! Huwag kayong madaldal. Sigaw ni Lola Ising. Hawak pa rin ang cleaver. Kumukulo na ang sabaw. Yung ulo handa na ba? Kailangang matagal pakuluan ang ulo para lumuwa ang mata. Opo. Opo, Lola. Heto na. Tumayo ang dalawang tauhan. Pumunta sila sa malaking icebox sa sulok. Binuksan ang takip. Humuji ang usok. Pinigil ni Dara ang hininga. Dumukot sila ng 3 tandang bawas 4 na bilog na bagay. Kalbo. Maputla. Ulo ng tao. Plok. Plok. Inihagis nila ang mga ulo at tipak ng karne sa dambuhalang kawa na kumukulo. May star anise, luya, bawang at maraming puno ng saging banana trunk slices. Ang mga rekadong iyon ay para tanggalin ang tilansa ng tao. 30 minuto ang lumipas. Pwede na. Hanguin nyo na. Utos ni Lola. Ginamit ng tauhan ang malaking strainer para hanguin ang karne. Nag-iba na ang kulay ng karne. Hindi na pula. Kulay abo-puting marumi. Mukhang-mukha na siyang nilagang baboy o fish meat. Ibinuhos nila sa metal tray. Umuusok. Tara. Himayin na. Kumuha ng mga tinidor ang mga tauhan. Ito ang pinakamahabang proseso. Paghimay. Ang mami o peres minsan ay hinihimay. Hinawakan nila ang nilagang hita ng tao at sinimulang himayin ang laman. Madaling matanggal ang laman sa buto. Pero, may problema. Ang laman ng isda o baka ay iba ang hibla. Ang tao. Mahahaba ang hibla bilong muscle fibers. Galingan nyo ang paghihimay ha. Paalala ni Lola. Pag mahaba ang hibla, mahahalata ng customer. Taddarin nyo ng kutsilyo. Tapos, haluan nyo ng bagoong. Para mag-amoy isda o dagat. Kumuha ng tadtaran ang tauhan at tinaddad ang laman ng tao. Tapos dumukot ng bagoong sa balde at inihalo. Ngayon, wala nang makakaalam. Isa na itong perpektong mami toppings. Nagtakip ng bibig si Dara. Yung kinain niya kanina. Mahahabang hibla. Yung sumingit sa ngipin niya. Ay hita ng tao na hinihimay nila ngayon. Sa tiyan niya, nandoon ang karne. Tinutunaw ng asid ng sikmura niya. Isa na siyang aswang na kumain ng tao. Itong mga daliri Lola, anong gagawin? Tinaas ng tauhan ang mga daliri na natira sa tray. Nilagang daliri, maputla at maga. Malambot na ang buto. Tumawa si Lola Ising. Huwag niyong himayin yan. Iyan ang nagpapatamis ng sabaw. May mga customer na mahilig gumutngot ng buto-buto. Hiwain niyo ng manipis, tapos sabihin niyo litid o cartilage. Ihalo niyo. Tinaas ng tauhan ang kutsilyo. Hiniwa niya ang mga daliri ng pabilog. Mukhang ang cartilage o litid.
Yung parteng may kuko, tinatanggal nila, siguro yung nakain ni Dara ay nakalusot sa prosesong ito. Hindi na kaya ni Dara. Nang umiwas siya ng tingin. Tumama ang siko niya sa tumpok ng kahoy. Kalaaang. Isang kahoy ang nahulog sa sahig. Hindi malakas. Pero sa tahimik na katayan parang kulog ito. Tigil! Sigaw ni Lola Ising. Inangat niya ang ulo. Ang puting mata niya ay tumutok sa tumpok ng kahoy kung saan nagtatago si Dara. Gumalaw ang ilong niya. May kakaibang amoy. Humigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Hindi amoy isda. Hindi amoy dugo. Amoy ng takot, scent of fear. May nakapasok na daga. Tingnan niyo agad. Badong, Kanor. Utos ni Lola sa boses na parang galing sa hukay. Pagdaga, patayin niyo. Pagtao. Ha ha ha. May fresh stock na naman tayo. Ang dalawang goons ay may hawak na kutsilyo, dahan-dahang lumapit sa kahoy. Pinigil ni Dara ang hininga. Ang puso niya ay parang sasabog. Takbo o tago. Biglang. Yes, hey. Rue. Tunog mula sa mother pot tikawan ng sabaw sa gitna. Sobrang lakas ng kulo, umangat ang takip. Tumapon ang sabaw sa apoy, kaya lumagablab bifush. Ay punyeta. Umaapaw ang sabaw. Hinaan niyo ang apoy. Sigaw ni Lola. Tumigil sina Badong at Kanor sa paglapit kay Dara at tumakbo pabalik sa kawa. Kailangan nilang iligtas ang tigintong sabaw. Nakahinga ng maluwag si Dara. Ligtas siya ng kaunti. Pero, ang nakita niya ay mas masahol pa sa kamatayan. Binuksan ng tauhan ang takip ng kawa. Hush! Lumabas ang puting usok. Ang amoy. Mas matapang pa sa loob ng karinderya. Matamis na maanta. Amoy taba. Inilagay ni Dara ang kamera sa siwang ng kahoy at nag-zoom max. Sa loob ng kawa. Kumukulo ang maitim na sabaw. May mga hiwa ng puno ng saging na lumulutang. Mukhang ordinaryong mami. Pero, nang haluin ng tauhan gamit ang malaking sandok. Blok. May malaking bagay na lumutang. Hindi puno ng saging. Hindi ulo ng baboy. Iyon ay ulo ng tao. Pero hindi ordinaryong ulo. Dahil ilang oras nang nilaga. Natunaw na ang mukha at muscle. Wala nang balat. Puro pulang laman at puting bungo. Natunaw na ang labi. Kaya nakalabas ang mapuputing ngipin. Ang ulo ay parang nakangiti. Ang pinakamatindi. Ang mata. Sa dalawang eye sockets. Wala nang mata. Sa halip. Puno ito ng sabaw, himay ng saging at buto ng sili. Pagkulo ng sabaw. Bumubulwak ang sabaw mula sa mata, blok. Parang umiiyak ang bungo. Lola, malambot na tong ulo. Pukpok ng sandok sa bungo. Durog na ang buto. Tunaw na rin ang utak sa sabaw. Mabuti. Sabi ni Lola nang may kasiyahan. Ang utak, brain, ang nagpapatamis sa sabaw. Mas maraming taba ang ulo ng tao kaysa sa ulo ng baboy. Kaya adik na adik ang mga suki natin. Hinalo ulit ng tauhan. May natamaan pang isang ulo. Ulo ng bata. Maliit. Basag ang bungo. Sa biyak, lumalabas ang kulay abong utak. Hindi na kinaya ng sikmura ni Dara. Ang sabaw na hinigop niya. Ang tamis na iyon. Ay katas ng utak ng tao. Ang sebong nasa labi niya. Ay taba ng bangkay. Hawk! Tinakpan ni Dara ang bibig, pero bumulwak ang suka sa ilong niya. Nanane! Splat! Ang tunog ng suka ay malinaw na narinig sa tahimik na katayan. Tumigil ang dalawang tauhan. Tumigil din si Lola. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang demonyong ngiti ay gumuhit sa mukha niya. Sabi ko na bulong niya. Sa kaldero ko. Kulang pa ng isang pirasong karne. Hulihin. Huliing buhay. Ang sigaw ni Lola ay yumanig sa dingding.
Huwag niyong takutin ang dugo. Pag natakot ang dugo, maasim ang karne. Sina Badong at Kanor ay sumugod parang mga hayop. Hawak ang boning knife at itak. Nataranta si Dara, dumampot siya ng kahit ano. Blag! Bog! Binato niya ang sako ng uling sa kanila. Umusok ang itim na alikabok. Nagdilim ang kusina. Aray! Ang mata ko. Kinusot ni Kanor ang mata. Pagkakataon na. Tumakbo si Dara sa backdoor. Pinihit ang seradura. Creak. Creak. Ayaw bumukas. Nakapadlock sa labas. O kinalawang na. Ha ha ha. Walang kawala, Totoy. Boses ni Lola Ising mula sa usok. Bulag siya kaya baliwala sa kanya ang usok. Saan ka pupunta? Hindi dyan ang pinto. Ang pinto ng impyerno ay nandito. Bug! Lumabas si Badong sa usok at binangga si Dara. Tumalsik si Dara at tumama sa tadtaran. Napahawak siya sa malagkit. Iyon ay ang putol na binti ng tao na tinadtad kanina. Ang bone marrow nito ay dumikit sa kamay ni Dara. Wag! Parang awa niyo na. Umatras si Dara at nagmakaawa. Dahan-dahang lumapit si Lola Ising. Tap! Tap! Tunog ng tsinelas sa sahig na may dugo. Hawak ang cleaver. Inamoy niya ang hangin. Sniff! Ay sasav! Ang bango. Amoy pawis ng binata. Amoy virgin pa. Siksik ang laman nito. Mukhang nag-gym ang batang to. Konti ang taba, puro laman. Hindi tao ang nakikita niya. Kundi raw material. Lola! Anong gagawin dito? Putulin na ang ulo at isama sa sabaw. Tanong ni Badong habang sakal si Dara. Lumapit si Lola. Hinaplos ng malaking kamay niya ang mukha ni Dara. Amoy isda, dugo at sili ang kamay niya. Hinaplos niya ang pisngi, lieg at braso ni Dara. Kinilabutan si Dara. Ay sasal. Manipis ang balat. Ang ganitong klase, masarap gawing okoy o fritters. Masarap iprito. Bukas maglalabas tayo ng bagong menu. Mahilig ang mga tao sa prito. Hiwain niyo ng manipis ang hita nito, ay dip sa batter. Siguradong mas mabango pa sa manok. Hindi. Mga hayop kayo. Sigaw ni Dara at kinagat ang kamay ni Lola. Aray. Kinagat ako ng hayop na to. Sigaw ni Lola. Pak! Sinampal ni Badong si Dara. Nahilo si Dara. Dumugo ang labi. Matapang ang batang to. Iwinasiwas ni Lola ang kamay. Ang matatapang, makunat ang karne, tough meat. Pero okay lang. May pampalambot tayo. Bumaling siya kay Kanor. Kanor. Kunin mo ang masong bakal, sledgehammer. Durugin mo muna ang buto habang buhay para lumambot ang laman. Kinuha ni Kanor ang malaking maso sa sulok. Ang ulo ng maso ay puno ng tuyong dugo at buhok. Ilang biktima na kaya ang dinurog nito? Hawakan niyo ang paa. Huwag niyong hayaang sumipa. Hinila ni Badong si Dara paakyat sa tadtaran. Ipinatong ang binti ni Dara sa kahoy. Wag! Tulong! Sigaw ni Dara pero nilunod ng tunog ng kumukulong kawa ang boses niya. Itinaas ni Kanor ang maso. Sorry, Totoy. Sandali lang to. Isang palo tapos na. Mamatay kayo. Ibinagsak ni Kanor ang maso ng buong lakas. Hush! Sa takot, nahila ni Dara ang paa niya. Sumablay ang maso sa paa, tumama sa gilid ng tadtaran. Crack! Ang tadtaran na lumana ay nabiyak at tumalsik ang mga kahoy. Uff! Nawala ng balanse si Kanor at sumubsob. Pagkakataon. Inulo ni Dara ang mukha ni Badong na nakahawak sa likod niya. Bog! Aray! Ilong ko! Nabali ang ilong ni Badong. Bumitaw siya. Gumulong si Dara pababa. Sa tabi niya, may nahulog na T-bone chopper. Dinampot niya ito.
Nanginginig ang kamay pero gustong mabuhay. Huwag kayong lalapit. Iwinasiwas ni Dara ang kutsilyo. Ha ha ha. Tumawa si Lola Ising. Hindi siya gumalaw. Nakatayo sa may pinto ng kusina. Marunong lumaban ang daga. Pero, wag mo akong tatakutin ng kutsilyo sa sarili kong kusina. Bago ka pa ipanganak, nagkakatay na ako. Hulihin niyo. Binasag niya ang ilong ko. Sigaw ni Badong na duguan ang mukha. Hinablot ni Badong ang itakure ng mainit na tubig at isinaboy kay Dara. Splosh! Aray! Natamaan ang balikat at likod ni Dara. Nalapnos ang balat niya. Sa sobrang sakit, nabitawan niya ang kutsilyo. Sinamantala ni Kanor ang pagkakataon at pinalo ulit ang maso. Sa pagkakataong ito, sa pool. Crack! Tumama ang maso sa tuhod ni Kap ni Dara. Crack! Ang tunog ng buto ay umalinggaw-ngaw. Hindi tunog ng kahoy. Tunog ng sipinggan na nabasag. Durog ang tuhod ni Dara. Lumabas ang puting buto sa balat. Wah! Ang sigaw ni Dara ay hindi na tao. Parang hayop na kinakatay. Bumagsak siya. Baluktot na ang paa niya. Bumulwak ang dugo. Okay na. Hinablot ni Kanor ang buhok ni Dara. Hindi na makapanlaban si Dara. Manhid na ang utak niya sa sakit. Lola! Tulog na to maya-maya. Patayin na ba? Lumapit si Lola Ising. Tap! Tap! Tunog ng tsinelas sa sahig na may dugo. Wag muna, sabi niya. Kapag tumigil ang puso, mahirap patuluin ang dugo. Kailangang putulin ang malaking ugat habang tumitibok pa ang puso para bumulwak lahat. Pag may naiwang dugo, nangingitim ang karne. Diyos ko! Hindi siya tao sa paningin nila. Isa siyang baboy na kakatayin. Dalhin sa bleeding area. Hinila ng 2 goons ang paa ni Dara papunta sa madilim na kwarto sa likod. Kinalagkad ang katawan niya. Ang basag na tuhod ay sumasayad sa semento, kaya nanginginig ang buong katawan ni Dara. Sa sahig, nag-iwan ng mahabang guhit ng dugo. Dinala siya sa maliit na kwarto na parang banyo. Doon, may mga kawit meat hooks sa kisam. Sa baba may drain. Sa paligid ng drain, puro itim na namuong dugo. Wag. Wag po, ungol ni Dara. Steady ka lang. Itinali ni Badong ang kamay ni Dara at isinabit sa kawit. Hinila ang kadena. Creak. Umangat si Dara sa lupa. Ang basag na paa ay lumawit, sobrang sakit parang impyerno. Pumasok si Lola Ising. Hawak ang maliit na iparing knife, pambalat ng prutas. Lumapit siya sa lig ni Dara. Kinapa ng daliri niya ang carotid artery, malaking ugat sa lig. Dub! 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 Mabilis ang pulso. SSL. Ang lakas ng daloy ng dugo. Pag hiniwa to, siguradong fountain. Ngumiti si Lola. Huwag kang mag-alala, iho. Saglit lang to. Pagkatapos, papasok ka sa tiyan ng maraming tao, makakapagbigay ka ng ligaya. Magiging mahal na mami ka. Idiniin niya ang dulo ng kutsilyo sa liig ni Dara. Malamig ang bakal. Pumikit si Dara. Mabilis ang hininga. Narinig niya sa labas. Mga taong nagtatawanan kalampag ng pinggan. Kumakain sila ng mami. Bukas. Siya na ang kakainin nila. O CJ. Hiwain na. Tinaas ni Lola ang kamay. Mahinang tunog. Parang pinunit na tela. Pero ang pakiramdam ay mainit na parang apoy. Swoosh! Bumulwak ang dugo mula sa liig ni Dara. Parang gripo na binuksan, ang mainit at pulang dugo ay sumaboy sa mukha at apron ni Lola Ising. Gok! Hindi na makahinga si Dara. Gusto niyang sumigaw pero walang boses. Putol na ang windpipe. Ang hangin ay lumalabas sa butas ng leg fee. Pumasok ang dugo sa mata niya.
Kusang nagwawala ang katawan niya. Sumisipa ang paa. Umuugoy ang kawit creak. Creak. Good. Very good. Dinilaan ni Lola ang dugo sa mukha niya. Ang tamis ng dugo. Healthy na bata. Kumuha siya ng palanggana para saluhin ang dugo. Gagawa tayo ng dinuguan o blood pudding. Sayang kung matatapon. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Dara. Nanlamig. Tumigil ang pagsipa. Ang huling narinig niya ay ang patak ng dugo sa palanggana. Patak. Patak at ang mahinang kanta ni Lola Ising. Ang buhay niya ay magtatapos bilang isang mangkok ng mami. Nagdilim ang lahat. Sumikat ang araw sa tondo. Ibang-iba sa impyerno kagabi. Puno ng tao ang karinderya. Ang mga waiter, si Badong at Kanor na nakabihis ng maayos, ay nag-serve. Sa mesa, may bagong bilao ng okoy fritters. Kulay ginto at umuusok pa. Malutong sa labas, malambot sa loob. Ang amoy ng bawang, paminta at mantika ay humahalina sa mga dumadaan. Lola Ising. Bagong luto ba yan? Tanong ng isang suki. Yung matandang kumakain ng buto kahapon. Hinalo ni Lola ang sabaw at mumiti. Nakakuha ako ng special na karne ngayon. Karne ng bata, manamis-namis. Subukan mo. Dumampot ang matanda ng isang pirasong okoy. Crunch! Kumagat siya. Tunog ng lutong. Sa loob, lumabas ang puting hibla ng karne. May katas. Hindi matigas gaya ng baboy. Hindi malambot gaya ng isda. Ito ay nasa pagitan ng manok at baka. Ang espesyal na lasa ng karne ng tao. Ay sasag. Pumikit ang matanda habang umunguya. Sarap Lola. Ang bango. Anong karne to? Tumawa si Lola Ising. Secret. Kain lang, iho. Pampalakas. Tumango ang matanda at kumain pa. Sa pagitan ng ngipin niya, may sumabit na hibla. Sinungkit niya ng kuko. Iyon ay isang maliit na blue thread. Hibla ng maong na pantalo ni Dara. Hindi na tiningnan ng matanda, hinipan niya ito palayo. At humigop ng sabaw. Sa sulok ng karinderya. Sa isang mesa, may naiwang cellphone. Lumapit si Kanor. Sa screen, may profile na Dara Foodie. Ngumiti si Kanor at pinindot ang i-delete account. Blip. Ang taong si Dara ay naglaho na sa mundo at sa online. Pero hindi siya nawala ng tuluyan. Ngayon, patuloy siyang nabubuhay sa tiyan ng isa-0 tao sa loob ng karinderya. Naging dugo at laman nila. Itinaas ni Lola Ising ang sandok. Isa pa. Mami Special. Ang boses niya ay gumising sa umaga ng Maynila. Ang mundo ay isang malaking food chain. May kumakain at may kinakain. Hindi ba?